Philippine President Ferdinand Marcos Jr. labeled the so-called gentleman's agreement between the previous administration and China as a secret deal that is deliberately hidden from the public. That a gentleman's agreement was reached during the Duterte administration. Marcos was asked about the agreement in a press conference at the end of his 3-day visit to the United States on Friday. With the confirmation of the Chinese embassy, we now know that there was a secret agreement. Now, this is the second question that I have is, what is contained in that secret agreement? He urged the media and public to pressure his predecessor, Rodrigo Duterte, to clarify the pact. Whatever foreign policy we undertook vis-a-vis South China Sea, West Philippine Sea, was just continuing our foreign policy of maintaining the peace and promoting the national interest. It was the secret agreement, gentlemanly or otherwise, was not. We were not informed about it. So you should. Can you please? I ask members of the all our media. Can you go to the former officials in the Duterte administration and ask them who were the cabinet secretaries, who knows about this, what was the process, and what that happened? Last month, Duterte's former spokesman, Harry Roque, said Duterte and China had a deal to maintain the status quo in the West Philippine Sea, which is to refrain from building and repairing any structure in the area. On Friday, the Chinese embassy in Manila confirmed the gentleman's agreement, saying that it had effectively helped maintain overall peace and stability in the Ayungin Shoal. They said the agreement was followed in the beginning of the Marcos administration, but had ceased since February last year. Duterte denied conceding anything to China in the agreement, and he said what his administration did was to maintain the status quo. So ito nga, so tinanggal, nag-reorg si PBBM ng National Security Council. Nag-reorg siya. At sa pagre-reorg niya, mga kakutsero, meron siyang tinanggal. Meron siyang tinanggal, guys. Sino ang kanyang tinanggal? Eh di si Sara Duterte. Huli ka balbon. Tinanggal ni PBBM sa National Security Council si Sara Duterte. Oo. Tanggal. Oo, wagas. Oo, pag-usapan mo muna natin ano ba yung National Security Council para naiintindihan natin, di ba? Baka naman kasi nagre-react tayo dito tapos marami palang hindi nakakaintindi kung para saan ang National Security Council. Ito mga kutsero, ayan, oh. Ang sabi po sa website ng National Security Council, o sila ho yan, sabi, lakayan natin ang bahagya. Ayan. The National Security Council is the principal advisory body on the proper coordination and integration of plans and policies affecting national security. Yan. Kaya nga National Security Council Kaya nga National Security Council. Tungkol ito sa ating paniniguro ng ating seguridad bilang isang bansa ay natututukan at nabibigang pansin. Ayan. At meron doon silang mga mandato, ito ang kanilang mandato, marami doon silang administrative order, executive order, etc. etc. Pero puntahan natin itong mission ng National Security Council para sigurado tayo sa mga sinasabi natin, di ba? A national security institution that is, vision pala yan. Ito na lang. So, ang mission po, ang mandato ng National Security Council is to advise the President on national security-related matters, provide supervision and guidance over the NICA, or National Intelligence Coordinating Agency. Yung NICA, mga kutsero, parang parang CIA ng Pilipinas yung NICA. Yun yan. And general supervision over the intelligence community and coordinate the national government's effort in pursuit of the national security goals and strategic objectives. So mga kutsero, ang tawag dito ang ating pong National Security Council, ang pangunahin po niyang tutok mga kutsero ay ang ating, of course, pagpapanatili ng seguridad ng ating teritoryo at ng ating bansa sa pamamagitan ng intelligence. Sa pamamagitan po ng intelligence. Yan. Yun po ang ating National Security Council.
Ngayon, mga kotsero, kanina, may naglabas ng executive order ang Pangulo. Ini-reorganize niya ang National Security Council. Tinanggal yung vice-presidente at yung mga dating presidente bilang miyembro. Eto na. Eto na, mga kotsero. Oo, mukhang rumeresponde na si PBBM sa gera na inumpisahan ng mga Duterte. Oo, tanggal ang vice-presidente at yung mga dating presidente. Alam niyo mga kotsero, ako feeling ko hindi dapat damay yung mga dating presidente. Kaso nga mo, yung dating presidente, si Digong. So I'm sure there is a national security threat somewhere. Diba? Ngayon mga kotsero, nagalit ang mga DDS. Galit na galit. Oo. Galit na galit ang mga DDS. Hindi nila matanggap, guys. Hindi nila matanggap eh. Hindi nila matanggap, mga kotsero. Mabigat sa damdamin nila. Bakit daw tinanggal ang Vice President? Napaka-insecure naman ng presidenteng to. Ayun. Napaka-insecure daw. Baka raw kasi masapawan. Ganun. Oo. Ito yung comment ng isa. Ng isang DDS bubulager na galing-galingan pero inutil naman. Yan. Ito. Sabi, VP Inday Sara Duterte was removed from the National Security Council. Sabi, I understand, visit ka kay Inday Bongbong Marcos, but you cannot disrespect the office. Incompetent, imbecile, idiot. Yan ang liderato mo. Sabi, taray. Oo. Dyan lang naman sila magaling sa pang-iinsulto. Alam niyo mga kotsero, totoo, legit. Ang mga DDS po, dyan lang ho sila magaling sa pang-iinsulto. Totoo yan. Tsaka paggawa ng chismis. Tsaka paggawa ng intriga. Kasi yung kasi turo ng kanilang mga trainer sa China. Wala intriga. Yun ang madaling paraan para mag-destabilize ng isang bansa. Wala intriga. Yun yung turo ng kanilang mga trainers sa China. Yun. Yan. You cannot disrespect the office. You cannot disrespect the office pero patuloy nilang dinidisrespect ang opisina ng Pangulo. Patuloy nilang dinidisrespect ang will ng 31 million. Kasama sila dun sa 31 million na yun Oo. Alam niyo mga kotsero, sabihin na natin na nagbago yung isip nila. Walang problema. Ilan lang naman sila. Pira-piraso. 14%, 15% of the total voting population. Imagine that. 15% of the total voting population. Ilan ang pro-administration? 38% of the total voting population. Tayo Di ba? Anong kasi yun? Oo, kaya hanggang ingay lang sila guys Totoo, legit. Hanggang ingay lang talaga sila. Hanggang ingay lang. Hindi man lang kayo dumoble Hindi man lang kayo umabot sa doble. Sa kalahati pala. Hindi man lang kayo umabot sa kalahati ng pro-administration tsaka Marcos supporters Yung 32 million nila, iilan lang sila doon. Alam nyo mga kotsero, ulitin ko lang. Yung 32 million nila may halong loyalist voters. Yung 32 million nila may halong independent voters. Ilan lang naman ang DDS. Yung hardcore DDS. Yung hardcore DDS, mga kotsero, ang binoto nila, si Isko. May 2 million si Isko, di ba? Yun yung hardcore DDS. Yun yung mga hardcore DDS. So kung merong, let's say, kung magalit man yung mga halo, di ba? Kung magalit ang mga pro-admin tsaka loyalist, mag-pull out ng support kay Sara Duterte, malaki ang mawawala sa kanya, 38%. 38% mga kotsero, mawawala sa kanya. Kakayanin ba ni Sara yon sa 2028? Hindi. Hindi niya kakayanin yun sa 2028. Ang liligawan niya yung 45%. Yung mga taong hindi pa sigurado kung gusto siya o hindi. It turns out, she's becoming the most unpopular vice president ever.
Double digit ang pagbagsak sa kanyang trust at performance ratings and approval ratings. Double digits. Pinakamababa niya yata is 7. Yun lang ang single digit niya na pinakamababa. Pinakamalaki is around 12. Meron pa nga yatang 17 noong nakaraan. Olats. Read my lips. Duterte Olats. Ito pa isa. Sabi ng isa. That excludes the father, the Duterte father and daughter. ERAP won't mind as if that will matter. Ba't mo in-skip si GMA? Nakalimutan yata nila na former president si GMA. In-skip si GMA yun. Ba't ka tumalog kay ERAP? That also includes GMA. Tanggal siya sa National Security Council. Tanggal siya. Oo. Pati si GMA. Hindi lang si ERAP. Pati si GMA. Na mentor ni Sara. Mentor. Tanggal. Tsupi. Parang langaw dito sa paligid. Shh. Oo. Tsupi. Si GMA. Ang insecure and afraid much, this government, insecure? O ba kasi merong national security threat? Alam nyo mga kotsero, magkaiba kasi ibig sabihin ng insecure. Insecure, maganda pala, insecure o unsecure? Yun ang tanong. Oo, insecure ba si BBM o unsecure? Hindi siya, hindi sigurado ang kanyang security. Take note, mga kotsero, sino ba ang National Security Council? Ang trabaho po ng National Security Council primarily ay intelligence. Intelligence. Anong ibig sabihin? Yung mga bulong-bulungan dyan sa ilalim, sila yung tumitingin, sila yung nagmo-monitor, sila yung nagbabalita sa Pangulo. Yung mga kwentu-kwentuhan dyan, yung mga pag-attempt na i-destabilize ang ating gobyerno, sila yan. Oo, sila yan. Sila yung naniniguro na ang ating bansa ay hindi mapapatumba. Sila yung naniniguro na ang ating gobyerno ay hindi mapapatumba ng kahit anong destabilization attempt. Sila po ang gumagawa ng ganung trabaho. Si National Security Council. Kababasa lang naman natin kanina eh. Ngayon, anong ginawa ni Sara last year? Anong ginawa ni Sara last year? Anong ginawa ni Sara last year? Balikan lang natin yung kwento. Ma'am, sa security ko, kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romualdez. No joke. No joke. Nagdili Ulitin natin. Ulitin natin. sa security ko, kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romualdez. No joke. No joke. Nagdili Napakalinaw nung sinabi niya. So bakit mo i-retain yung isang tao na gustong pumatay sa'yo? Bakit mo bibigyan ng impormasyon ang isang tao at isang pamilya, pamilyang Duterte, na gustong pumatay sa'yo? Bakit mo sila bibigyan ng advantage sa pamamagitan ng impormasyon? Hindi insecure si BBM. Hindi siya insecure. Sa sobrang hindi siya insecure, alam niya kung kailan siya unsecure. Alam niya kung kailan nasa bingit ng kamatayan ng kanyang sarili. Alam niya na kung merong seryosong banta sa buhay niya. Ganon.
Ganon. Sino yun? O di tanggalin kita sa National Security Council. Diyan umiikot yung impormasyon tungkol sa national security eh. Nagsabi pa nga si Sara noon, sabi ni Sara. Sabi daw ng DOJ, ng NBI, ng kung ano na pang ahensya, sabi nila, ang safety daw ng presidente ay isang national security matter. O di ba, sinabi yun eh, last year. Ang safety ng Pangulo dahil sa death threat na ito ay isang national security matter. Anong sinabi ng Sara Duterte? Bakit? Ang vice-presidente ba? Hindi national security threat ang banta sa kanyang buhay? Sabi ni Sara Duterte. Real talk. Hindi. Hindi ho banta sa national security ang buhay kapag namatay ang vice-presidente.